Sa Stoicism, tinuturo sa atin ang disiplina, respeto at tamang pag-uugali sa lahat ng aspeto ng buhay, kasama na rito ang relasyon sa kababaihan. Ang pagiging isang Stoic ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o walang emosyon. Sa halip, ito ay isang paraan ng pamumuhay na nakasentro sa lohika at kontrol sa sarili. Sa mundong puno ng emosyonal na reaksyon, takot sa rejeksyon at pagiging masyadong dependent sa iba, ang Stoicism ay nagsisilbing gabay para sa mga lalaking nais magkaroon ng mas maayos at mas matatag na relasyon. Hindi lamang sa kababaihan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Ayon sa mga Stoic philosopher tulad nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ang buhay ay hindi dapat ginagabayan ng matinding emosyon o panlabas na opinyon ng iba. Sa halip, dapat itong nakabatay sa prinsipyo ng virtue, karunungan, katarungan, pagtitimpi at katapangan. Kung ilalapat natin ito sa relasyon, malalaman natin na maraming bagay ang ginagawa ng mga lalaki na hindi lamang nakakasira sa kanilang sariling karakter, kundi nakakaapekto rin sa kanilang relasyon sa mga babae. Halimbawa, maraming lalaki ang naghahanap ng validation mula sa kababaihan. Iniisip nila na ang kanilang halaga ay nakabatay sa kung paano sila tinatrato ng iba, lalo na ng isang romantikong partner. Ngunit sa Stoicism, tinuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nanggagaling sa labas. Hindi ito nakasalalay sa papuri o pagsang-ayon ng iba, kundi sa kung paano natin pinapanday ang ating sarili. Isa pang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagiging masyadong attached sa isang babae, hanggang sa puntong nawawala na ang kanilang sariling pagkatao. Nawawala ng sariling pangarap, direksyon, at layunin sa buhay dahil mas inuuna ang relasyon kaysa sa sarili nilang pag-unlad. Sa pananaw ng isang Stoic, hindi ito tamang pag-uugali. Dapat nating matutunang panatilihin ang ating inner strength, manatiling tapat sa ating misyon sa buhay. Dahil dito, mahalagang maintindihan na ang Stoicism ay hindi lamang tungkol sa pagiging matibay sa harap ng pagsubok, kundi pati na rin sa tamang pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa kababaihan. Hindi ito tungkol sa pagiging dominante o pagiging walang pakialam, kundi sa pagpapanatili ng respeto, pagpigil sa hindi kinakailangang emosyon, at pagiging isang lalaking may kontrol sa sarili. Narito ang 8 bagay na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa isang babae. Ayon sa mga prinsipyong Stoic, huwag magpaapekto sa emosyon sa harap ng babae. Sa Stoicism, isang pangunahing aral ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon. Ayon kay Seneca, "He who is the slave of his emotions is not the master of himself." Ibig sabihin, kapag hinayaan mong kontrolin ka ng iyong emosyon, galit, selos, takot, o kahit labis na saya, hindi ikaw ang may hawak ng iyong buhay. Sa halip, nagiging alipin ka ng panlabas na pangyayari at ng iyong pansamantalang nararamdaman. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki sa relasyon ay ang pagiging masyadong emosyonal sa harap ng isang babae. Hindi ito nangangahulugang hindi ka dapat makaramdam ng emosyon, kundi dapat mong pag-aralan kung paano ito i-handle ng may dignidad at kontrol. Halimbawa, sigaw o pagiging agresibo sa isang pagtatalo. Maraming lalaki ang hindi kayang kontrolin ang galit. Kapag may hindi na pagkasunduan, agad silang sumisigaw, nanunumbat, o kaya'y nagiging marahas. Sa pananaw ng isang Stoic, ito ay senyales ng kahinaan, hindi ng lakas. Ang tunay na malakas na lalaki ay marunong magpigil ng galit
at ginagamit ang lohika sa emosyon sa pagharap sa mga hindi pagkakaunawaan. Pagiging sobrang seloso. Ang selos ay isang natural na damdamin, pero kapag hinayaan mong ito ang magdikta ng kilos mo, nagiging toxic ito. Ang isang stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan ng isang relasyon dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang ibang tao. Tanging sarili niya lang ang kaya niyang kontrolin. Labis na pag-aalala o pagiging needy. Kapag ang isang lalaki ay masyadong nangangailangan ng atensyon o reassurance mula sa babae, ipinapakita nito na hindi siya secure sa sarili niya. Ang isang tunay na stoic ay hindi umaasa sa ibang tao para maramdaman ang kanyang halaga. Ano maging mas stoic sa relasyon? Practice emotional detachment. Hindi ito nangangahulugang maging malamig, kundi ang kakayahang hindi agad mag-react sa anumang emosyonal na sitwasyon. Sa halip na sumabog agad sa galit o selos, huminga ng malalim, pag-isipan ang sitwasyon at magdesisyon ng may lohika. Tanggapin na hindi mo makokontrol ang ibang tao. Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip o ginagawa ng babae sa buhay mo. Ang tanging nasa kontrol mo ay ang sarili mong reaksyon. Panatilihin ang kalmado sa gitna ng anumang emosyonal na sitwasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, panatilihin ang malamig na ulo. Kung ang isang babae ay sinusubukang pukawin ang emosyon mo, ipakita ang iyong pagiging composed. Ang isang kalmadong lalaki ay mas iginagalang kaysa sa isang madaling magpatalo sa emosyon. Ang aral ng isang tunay na stoic, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kanyang pisikal na anyo o sa kanyang kakayahang manalo sa isang pagtatalo. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kontrolin ang kanyang damdamin at manatiling matatag kahit sa harap ng matinding emosyon. Ang isang stoic ay hindi natitinag ng selos, hindi napapadala sa galit, at hindi sumusuko sa emosyonal na kahinaan. Sa halip, siya ay nag-iisip bago kumilos, pinapahalagahan ang respeto sa sarili, at nananatili sa kanyang prinsipyo anuman ang mangyari. Pangalawa, huwag maghanap ng validation sa babae. Sa stoicism, isang mahalagang prinsipyo ang self-sufficiency. Ang kakayahang maging buo at kumpleto nang hindi nakadepende sa opinyon o pag-aproba ng iba. Sinabi ni Marcus Aurelius, "It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinions than our own." Ibig sabihin, karamihan sa mga tao ay mas iniintindi ang iniisip ng iba kaysa sa tunay nilang halaga. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paghahanap ng validation mula sa kababaihan. Iniisip nila na ang kanilang halaga ay nakabatay sa kung paano sila tinatrato o paano sila nakikita ng isang babae. Ito ay isang trap, isang mindset na nagpapahina sa kumpiyansa sa sarili at nagiging sanhi ng pagiging emotionally dependent sa isang relasyon. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Laging naghahanap ng papuri o pagsang-ayon. May mga lalaking laging nagtatanong ng, "Mahal mo pa ba ako?" o "Gwapo ba ako sa suot ko?" Kapag hindi nila narinig ang gustong sagot, apektado ang kanilang mood at kumpiyansa sa sarili. Ginagawa ang lahat para lamang makuha ang atensyon ng babae. Minsan, may mga lalaking pinipilit baguhin ang kanilang ugali, estilo o paniniwala para lamang makuha ang pagsang-ayon ng isang babae. Takot sa rejeksyon o pagkawala ng relasyon. Maraming lalaki ang nagpapakababa ng sarili para lang manatili sa isang relasyon, kahit hindi na ito healthy.
Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Sa Stoicism, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba para maramdaman mong mahalaga ka. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa panlabas na validation kundi sa disiplina, integridad at aksyon mo sa buhay. Ang paghahanap ng validation sa babae ay nagpapakita ng isang weak frame of mind, isang ugali na madalas na hindi iginagalang ng iba, lalo na ng mga babae. Ang isang stoic na lalaki ay hindi naghihintay ng pagsang-ayon. Ginagawa niya ang tama dahil ito ang dapat gawin, hindi dahil gusto niyang mapansin o mapuri. Paano maging mas stoic sa relasyon? Maging solid sa iyong sariling halaga. Kilalanin ang sarili mo at huwag hayaang ang opinyon ng iba ang magdikta kung sino ka. Huwag matakot sa rejeksyon. Ang stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan ng isang relasyon dahil alam niyang hindi ito ang batayan ng kanyang halaga bilang tao. Gawin ang tama nang walang hinihintay na kapalit. Kung may gagawin kang mabuti para sa isang babae, gawin mo ito dahil gusto mong gawin, hindi dahil gusto mong makatanggap ng papuri o atensyon. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay nanggagaling sa kanyang sarili, hindi mula sa babae, hindi mula sa relasyon, at hindi mula sa panlabas na opinyon. Ang isang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa validation ng iba dahil alam niyang kanyang dignidad at halaga ay nakabatay sa kanyang sariling prinsipyo at aksyon. Sa huli, ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging laging sumasang-ayon o nagpapakababa para mapansin. Ang tunay na respeto ay nanggagaling sa pagiging isang lalaking may inner strength na hindi kailangan ng labas na pag-aproba para maramdaman niyang siya ay may halaga. Pangatlo, huwag ipasa ang iyong mga problema sa babae. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism ay responsibility at accountability. Ang kakayahang akuin ang sariling buhay, harapin ang mga problema ng may tapang, at hindi umasa sa iba upang ayusin ang ating mga suliranin. Sinabi ni Epictetus, "You are responsible for your own happiness. If you expect others to make you happy, you will always be disappointed." Sa isang relasyon, maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aasa sa isang babae upang saluhin ang kanilang emosyonal o personal na problema. Iniisip na ito ang tungkulin ng babae na pag-aani ng kanilang pinapasan. Ngunit ang totoo, hindi ito ang responsibilidad ng isang babae. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi pabigat sa isang relasyon. Sa halip, siya ang nagsisilbing sandigan, isang taong may kakayahang humarap sa mga pagsubok ng may tapang at pananagutan, nang hindi iniaasa ang kanyang emosyonal na katatagan sa ibang tao. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Pagiging emosyonal na pabigat. Kapag may problema sa trabaho o pamilya, ang unang instinct ng ilang lalaki ay maglabas ng hinaing sa babae nang walang ginagawang konkretong solusyon. Ang stoic na lalaki ay hindi nagiging pabigat sa iba. Sa halip, siya ang nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Takbo sa babae bilang takbuhan sa lahat ng problema. Hindi mali ang paghingi ng suporta o payo, ngunit kung palaging ito ang una mong ginagawa nang hindi man lang sinusubukang lutasin ang problema, nagiging pasanin ka sa relasyon. Ang isang tunay na stoic ay humihingi ng suporta, pero hindi nagiging helpless. Pag-asa sa babae para sa emosyonal na stability. Ang ilang lalaki ay nagiging dependent sa babae upang maramdaman nilang buo sila.
Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na kaligayahan at kapanatagan ay dapat manggaling sa loob ng sarili. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Sa Stoicism, tinuturo na ang buhay ay puno ng pagsubok at tanging ikaw lamang ang may kontrol sa kung paano mo ito haharapin. Hindi mo dapat ipasa sa ibang tao, lalo na sa isang babae, ang responsibilidad na lutasin ang iyong mga problema o ayusin ang iyong emosyon. Kapag palagi kang naghahanap ng isang babae na mag-aalaga sa iyo sa tuwing mahina ka, nawawalan ka ng respeto sa sarili. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat maging vulnerable o humingi ng tulong, ngunit dapat ay may kakayahan kang tumayo sa sarili mong paa. Paano maging mas stoic sa relasyon? Harapin ang iyong problema bago ito pag-usapan. Kapag may problema ka sa buhay, subukan mong maghanap muna ng solusyon bago ito ilapit sa iba. Hindi ka dapat dumulog sa isang babae nang hindi man lang iniisip kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Maging matibay sa gitna ng pagsubok. Ang isang stoic ay hindi madaling natitinag ng mga hamon ng buhay. Hindi mo kailangang maging walang emosyon, ngunit dapat mong ipakita na kaya mong magpakatatag sa harap ng problema. Huwag gawing emotional crutch ang isang babae. Ang isang babae ay hindi therapist, hindi savior, at hindi emotional punching bag. Kung may pinagdadaanan ka, huwag gawing responsibilidad ng isang babae na akuin ito para sa iyo. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi isang pabigat, kundi isang haligi ng lakas at kapanatagan. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa paghingi ng awa o validation, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang buhay ng may tapang at pananagutan. Sa halip na ipasa ang iyong problema sa isang babae, magsikap kang maging isang lalaki na kayang humarap sa anumang pagsubok. Ang isang babae ay maaaring maging katuwang, ngunit hindi siya ang iyong tagapagligtas. Ikaw mismo ang may pananagutan sa iyong buhay, at iyon ang nagpapakita ng tunay na lakas ng isang stoic. Ang 4, huwag ituring ang babae bilang sentro ng buhay mo. Sa Stoicism, isang mahalagang prinsipyo ang autarkeia o self-sufficiency. Ang kakayahang maging buo at matatag nang hindi umaasa sa isang partikular na tao o relasyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, "A man's worth is no greater than the worth of his ambitions." Ibig sabihin, ang halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kanyang relasyon, kundi sa kanyang layunin sa buhay. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakala na ang isang relasyon, lalo na sa isang babae, ay dapat gawing sentro ng kanilang mundo. Ginagawa nilang pangunahing layunin ang pagpapasaya sa kanilang partner. Minsan sa puntong nakakalimutan na nila ang sarili nilang mga pangarap, prinsipyo at pagkatao. Sa pananaw ng Stoicism, ito ay isang mapanganib na mindset. Isang mindset na naglalagay ng isang lalaki sa isang mahina at dependent na posisyon. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Nawawalan ng sariling pangarap at direksyon. Kapag ang isang lalaki